Habang nakatayo si Mo Dongji kasama sina Lin Zichen at Shen Qingan, isang biglaang katotohanan ang gumitla sa kanya. Napagtanto niya na may isang especially iyang nagtatago sa mismong hanay ng mga reinforcement na dumating. Sa isang iglap ay mabilis niyang hinablot ang dalawang estudyante at tumalon mula sa dambuhalang puno patungo sa umaalimpuyong baha sa ibaba sa pag-asang matatakasan ang mga madidilim na figurang nakaarmas na naghihintay sa itaas. Ngunit hindi sila hinayaan ng mga ito dahil agad ding sumisid sa tubig ang mga armadong kalaban upang simulan ang isang walang tigil na paghabol. Doon lamang lubos na nagulat si Mo Dongji nang matuklasan na ang lahat ng inaakala niyang tagapagligtas ay mga espiya pala. Mula sa ibabaw ay pinapanood ni Instructor Lo ang tense yung dulot ng habulan at nagsimula na rin siyang maghinala na ang buong reinforcement team ay lihim na kaanib ng masamang plant god cult. Dahil batid ang panganib ay agad niyang binalaan sina Ma Weiwei at Li Moyo na kailangan na nilang lumikas kaagad upang hindi maipit sa nagbabadyang bakbakan. Biglang niyanig ang paligid ng isang dambuhalang haligi ng tubig ang marahas na sumabog mula sa baha. Lumabas si Mo Dongji mula sa kailaliman habang karga sina Lin Zichen at Shen Qingan na ligtas sa loob ng mga matitibay na water sphere. Subalit kasabay nilang lumitaw ang mga kalabang hindi tinatantanan ang pagsunod sa kanila. Ngayong lumulutang sila sa ere at ganap na napapalibutan ng mga cultista ay malungkot na napagtanto ni Mo Dongji na wala na silang takas lalo na nang harapin siya ng nakapangangilabot na lalaking nakamaskara na ang Divine Envoy. Kalmado nitong sinabi na hindi madali ang marating ang pambihirang antas ng ebolusyon kaya iminungkahi nito na iwasan na lamang ang pagwasak sa isa't isa. Nag-alok ang Divine Envoy na paliligtasin ang buhay ni Mo Dongji at ng mga estudyante kung ibibigay lamang nila sa kanya si Lin Zichen. Punong-puno ng galit na tinanggihan ni Mo Dongji ang mayabang na utos na ito at agad siyang nagbagong anyo sa kanyang malakas na half-dragon state para lumaban. Dahil dito ay malupit siyang tinukso ng envoy at sinabing isa siyang baliw dahil sa pagsasakripisyo ng kanyang life essence blood at pagwasak sa sarili niyang potensyal para lamang sa dalawang estranghero. Hindi natinag si Mo Dongji at sa halip ay marahas siyang nagpatawag ng maraming dambuhalang water dragon mula sa nakapaligid na baha. Sa gitna ng isang nakabibinging dagandong ay sumugod ang mga dambuhalang dragon upang marahas na salakayin ang mga lumulutang na cultista. Habang sinasamantala ang kaguluhang ito ay gumamit si Mo Dongji ng isang umiikot na agos upang puwersahang itulak sina Lin Zichen at Shen Qingan patungo sa kaligtasan habang mariing inuutusan silang tumakas na. Mabilis na nasalo ni Lin Zichen si Shen Qingan habang tinatangay sila ng tubig at sinabihan niya ang dalaga na kailangan nilang makalayo upang hindi maging pabigat sa kanilang matapang na guro. Nang makita ng Divine Envoy na tumatakas ang kanyang mga target ay agresibo niyang pinalabas ang kanyang malalaking pulang baging at tumalon pasulong upang harangin sila. Ngunit bago pa siya makalapit ay isang dambuhalang water dragon ni Mo Dongji ang hamarang sa kanyang daraanan at marahas siyang sinunggaban sa pagitan ng malalaking panga nito. Bagaman bahagyang nakawala ang Divine Envoy ay nag-iwan ang ataking iyon ng malalim na sugat at pagdurugo sa kanyang katawan. Habang lumulutang pa rin sa ibabaw ng nagngangalit na tubig ay walang tigil ang utos ni Mo Dongji sa kanyang mga dragon na ituloy ang pagsugod sa tumatakas na Divine Envoy. Subalit sa gitna ng labanan ay biglang nabigla si Mo Dongji nang ang dambuhalang pulang mech na mula sa inaakalang kakamping reinforcement ay biglang nagpakawala ng sunod-sunod na missile sa kanya. Ang traidor na atakeng ito ay direktang tumama sa kanyang ipinatawag na water dragon na agad na nagwatek-watek dahil sa nag-aapoy na pagsabog. Habang minamaneho ang matayog na pulang mech ay marahas na idineklara ng taksil na opisyal ang kanyang intensyong patayin ang guro kasabay ng pagpapakawala ng isang dambuhalang energy beam mula sa dibdib nito. Ang mapanirang beam na ito ay walang kahirap-hirap na tumagos sa isa pang water dragon ni Mo Dongji na naging sanhi ng isang nakabubulag na pagsabog. Habang nananatiling nakadepensa si Mo Dongji sa gitna ng kanyang mga natitirang dragon ay napansin ng taksil na opisyal na sa kabila ng kanyang napakatinding atake ay nagtamo lamang ng bahagyang mga sugat ang kanyang matatag na kaaway. Sa gitna ng nagngangalit na baha, ang Divine Envoy, na kasalukuyang nagpupumigla sa malakas na kapit ng water dragon ni Mo Dongji, ay nagpakawala ng isang nakapangangilabot na banta. Inutusan niya ang lead official na pasabugan ang backup energy ng mech nito upang mapigilan ang kalaban,
dahil kung hindi, papatayin ng kanilang kulto ang buong pamilya nito. Mariing nagngit-ngit ang mga ngipin ng opisyal habang bakas ang matinding balisa sa kanyang mukha. Wala siyang pagpipilian kundi sumunod dahil bihag ng mga cultista ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang makapangyarihang half-dragon form, marahas na sumugod si Mo Dongji sa tubig patungo sa kanyang mga kaaway. Ngunit bago pa man siya makalapit, humingi ng paumanhin ang opisyal sa kanyang mga nakatataas at pinaandar ang self-destruct ng dambuhalang pulang mech. Isang napakalakas na pagsabog ng apoy at enerhiya ang lumamon sa larangan ng digmaan, na tuluyang nagpaguho sa paligid. Habang lumulutang sa tubig, ang katawan ni Mo Dongji ay malubhang nasunog at umuusok pa dahil sa malapitang pagsabog. Napamura siya sa tindi ng inis, lalo na't masyadong mabagal ang kanyang regenerative healing upang maibalik agad ang kanyang lakas. Sugatan at nauubusan na ng oras, wala siyang nagawa kundi panuurin ang anino ng Divine Envoy habang mabilis itong tumatalon palayo patungo sa masukal na canopy upang ipagpatuloy ang malupit nitong pangangaso. Samantala, sa kailaliman ng tubig, mabilis na lumalangoy si Lin Zichen habang karga ang nanghihinang si Shen Qinggan. Napagtanto niya nang may kasamang kaba na muli silang hinahabol ng kalaban. Napansin niya na bagamat balot siya ng camouflage, naiiwan namang lantad at madaling matukoy si Shen Qinggan. Dahil dito, napagpasyahan ni Lin Zichen na kailangan na nilang maghiwalay. Plano niyang i-deactivate ang sariling camouflage upang magsilbing pain at makuha ang atensyon ng cult elder, isang delikadong sakripisyo para sa kaligtasan ni Shen Qinggan. Gayunpaman, madaling nabasa ng Divine Envoy ang taktika ni Lin Zichen. Ayaw na niyang malinlang muli, kaya hindi niya pinansin ang bida at sa halip ay itinusok ang kanyang madidilim na pulang baging sa tubig upang targetan ang tumatakas na babae. Mabilis na naabutan ng matinik na baging si Shen Qinggan, marahas siyang binalot, at hinayla palabas patungo sa ere. Sa kabila ng panganib, desperadong sumigaw si Shen Qinggan kay Lin Zichen na tumakbo na at huwag na siyang alalahanin. Ginamit ng Masked Envoy si Shen Qinggan bilang hostage upang pilitin si Lin Zichen na lumabas. Biglang umahan si Lin Zichen mula sa tubig at tumalon sa madilim na kalangitan habang hinihiling na pakawalan ang kanyang kasama. Sa gitna ng ere, tuluyan siyang sumuko at itinigil ang paglaban kapalit ng kaligtasan ni Shen Qinggan. Nang masiyahan, ginamit ng envoy ang kanyang mga baging upang gapyusan ng mahigpit si Lin Zichen, habang mayabang na sinasabing balang araw ay magpapasalamat din ito kapag nakita na ang dakilang kapangyarihan ng kanilang mga Diyos. Tinupad ng envoy ang kanyang pangako at binitawan si Shen Qinggan, na hinayaan na lamang na mahulog sa bahaing kagubatan. Habang bumabagsak, walang tigil ang desperadong pagsigaw ng dalaga sa pangalan ni Lin Zichen, habang pinapanood ang paglayo ng masked man bitbit ang kanyang kaibigan. Habang mag-isa at humihikbi sa gitna ng tubig, isang madilim at nakatatakot na presensya ang biglang sumulpot mula sa kailaliman, isang misteryosong bulong na nagbabala tungkol sa isang banal na parusa. Habang tinatangay ng Divine Envoy ang bihag na si Lin Zichen, isang dambuhalang pagsabog ng tubig ang biglang sumiklab mula sa ilalim nila, na umakyat hanggang sa ulap. Labis na nagtaka si Lin Zichen dahil sa pagkakataong ito, hindi man lang gumana ang kanyang danger perception para balaan siya. Ang rumaragasang tubig ay mabilis na naging isang higanteng whirlpool na lumamon sa envoy at kay Lin Zichen patungo sa pusod ng baha. Ngunit sa gitna ng paglubog, nakaramdam si Lin Zichen ng isang mahiwagang puwersa na nagtulak sa kanya paitaas at agad na nagpatid sa kanyang mga gapos. Sa tulong ng hindi kilalang kapangyarihang iyon, muling umahan si Lin Zichen at doon niya nakita ang isang kamangha-manghang tanawin, si Shen Qinggan, na buong tapang na tumatakbo sa ibabaw ng nagngangalit na alon patungo sa kanya. Sa sobrang tuwa, hindi na napigilan ni Shen Qinggan na yakapin ng mahigpit si Lin Zichen habang umaagos ang kanyang mga luha, nagpapasalamat na ligtas ito. Habang magkayakap, isang malupit na katotohanan ang sumagi sa kanyang isip, ang kapangyarihan ng tubig na nagligtas sa kanya ay hindi nagmula kay Principal Mo Dongji, kundi direktang konektado sa natatagong kakayahan ni Shen Qinggan. Ngunit mabilis na naputol ang sandaling iyon nang muling lumitaw ang galit na Divine Envoy mula sa kailaliman. Punong-puno ng puot, nagpakawala ito ng napakaraming matinik na baging habang sumisigaw na napilitan siyang gamitin ang kanyang sukdulang lakas.
Bilang proteksyon, hamarang si Shen Qinggan sa harap ni Lin Zichen at gamit ang kumikinang na tubig sa paligid, mariin niyang idineklara na hinding-hindi siya magpapadala rito. Sa isang desperadong hakbang, ang katawan ng envoy ay nakatatakot na nag-mutate, naglabasan ng madidilim na pakpak sa kanyang likuran habang mabilis na sumusugod pababa. Bilang tugon, umangat mula sa dagat ang dambuhalang mga kamay na gawa sa tubig. Walang awa nitong dinurog ang cultista sa pamamagitan ng isang napakalakas na puwersa. Duguan at talunan, ang envoy ay nagsimula ng magmakaawa. Sa maling akala na si Principal Yuan ang kanyang kalaban, inalok niyang ibunyag ang sekreto sa likod ng pagkamatay ng mga anak nito kapalit ng kanyang buhay. Nagulat ang dalawa sa pag-aming ito, at napaisip si Lin Zichen kung anong lihim ang tinutukoy ng envoy. Ngunit ang mahiwagang tubig na kumikislap ng asul na enerhiya ay hindi tumigil. Nanlaki ang mga mata ng envoy sa takot nang mapagtanto niyang hindi si Principal Yuan ang kanyang kaharap, ngunit bago pa man niya mailantad ang tunay na pinagmulan ng kapangyarihang iyon, tuluyan na siyang dinurog ng tubig hanggang sa mamatay ito. Nakatayo si Lin Zichen habang protektado ang nanghihinang si Shen Qinggan, hindi makapaniwalang nakatitig sa wala ng buhay na katawan ng mataas na ranggong cultista na lumulutang na lamang sa gitna ng mga alon. Habang pinoproseso ang bilis ng mga pangyayari, biglang nag-alok ang kanyang system kung nais niyang i-devour ang labi ng kalaban. Nang iabot ni Lin Zichen ang kanyang kamay, mabilis na sinipsip ng system ang napakalaking life essence ng cultist, na nagdulot ng malakas na dagdag sa kanyang plant control at spiritual attributes. Namangha siya sa katotohanang ang isang napakalakas na eksperto ay napatay ng ganoon kadali, lahat ay dahil sa misteryosong kapangyarihang nagmula kay Shen Qinggan. Ilang sandali matapos ang madugong enkwentro, dumating si Principal Mo Dongji sa kanyang matikas na half-dragon form at agad na nagtanong kung nasaan na ang cultist elder. Upang protektahan ang lihim ng dalaga, pinili ni Lin Zichen na magsinungaling, sinabi niyang hindi na niya nakita ang lalaking nakamaskara. Tinanggap naman ni Mo Dongji ang sagot na ito ng walang pag-aalinlangan. Di nagtagal, dumagundong ang kalangitan sa pagdating ng rescue fleet ng military district, na binalot ang paligid ng mga aircraft at mga armored soldiers upang tuluyang ilikas ang mga sugatang estudyante at instructor. Kalaunan, sa loob ng isang ligtas na military facility, misensinang nag-usap sina Officer Yao Muling at Mo Dongji tungkol sa pinag-ugatan ng insidente. Ayon kay Yao, bihira ang mga fox demon na tumatapak sa Earth, kaya naniniwala siyang sadyang tinarget ng demoness si Lin Zichen upang gawing isang cultivation vessel. Inamin ni Yao Muling ang kanyang pagkalito, kahit pa itinuturing na henyo si Lin Zichen, marami pang mas mahuhusay na kandidato sa Origin Land, kaya nakapagtataka kung bakit ang isang mataas na uri ng fox demon ay nagka-interes sa kanya. Isinantabi muna ang misteryo ng Fox Girl nang seryosong tanungin ni Mo Dongji si Yao Muling tungkol sa kalagayan ng krisis sa loob ng military district. Habang kalmadong umiinom ng tsaa, ibinunyag ni Yao Muling na tuluyan ng nasugpo ang pag-aalsa at matagumpay nilang nalinis ang 47 deep cover cultists sa loob ng base. Biglang nagdilim ang mukha ni Mo Dongji at tumalim ang kanyang tingin. Sa isang tonong puno ng galit, tinanong niya si Yao Muling kung sinadya ba ng militar na gawing pain ang outdoor training exam ng mga estudyante para lamang sa isang planadong operasyon upang mailantad ang mga nakatagong espiya. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.